Hindi makatarungan. Paanong natalo ng Pilipinas ang Russia sa larangang ito? Nagulantang ang gobyerno ng Russia dahil simple lang ang dahilan. Ang Pilipinas, isang tropikal na kapuluan na walang kinalaman sa Arctic, ay nakikipagpaligsahan na ngayon para sa pang-una at pangalawang puwesto sa isang industriyang inaakala nilang eksklusibong kanila. Ang nasa puso ng hindi kapanipaniwalang kuwentong ito ay ang nakagugulat na pagtataksil ng isang inhenyero ng Russia na nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang bayan, nagtrabaho sa nagyayelong karagatan sa temperaturang 50 degrees Celsius. Ang isa sa pinakamahusay na inhenyero ng Russia ay biglang pumili na kumuha ng pagkamamamayan ng Pilipinas, tinanggihan ang lahat ng kahilingan ng gobyerno ng Russia na i-extradite siya. Ano ba talaga ang nangyari? Ang nakakagulat na katotohanan ay isisiwalat ngayon. Magandang araw sa lahat. Ako si Sergey Kuzminov, isang inhenyero sa paggawa ng barko mula sa Murmansk. Hindi, ngayon, ako si Juan Sergey, ang Pilipinong pangalan na ibinigay sa akin. Nais kong isulat ang kwento ng aking buhay. Isang kwento tungkol sa pagbubukas ng isang bagong ruta sa gitna ng yelo at hangin ng Arctic. Simula ng kwento, ang pagtataksil ng isang henyo. Taglamig, 2023. Balot ang Murmansk sa matinding ginaw. Bumaba ang temperatura sa 40 degrees Celsius. Ang lungsod, na dating duyan ng Arctic Fleet noong panahon ng Soviet, ay ngayon ay nababalutan ng anino ng paghina. Dumating ako upang ayusin ang bakuran ng barko ng aking ama, na ipinasara na ng tuluyan. Nang buksan ang kinakalawang na gate, tila isang malaking libingan ang bakuran sa aking harapan. Ito ang lugar ng kapanganakan ng pinakamalakas na nuclear-powered icebreakers. Ngunit ngayon ay wala nang natira kundi mga walang laman na guho. 40 taon, nagtrabaho rito ang aking ama. Ang maalamat na mga barkong ipinagmamalaki ng Unyong Sobyet tulad ng Arctica at Sibir ay isinilang sa kanyang mga kamay. Wala ng kuryente sa pangunahing gusali ng bakuran. Binuksan ko ang aking flashlight at naglakad sa dilim patungo sa opisina ng disenyo ng aking ama. Nang bumukas ang pinto, umalpas ang makapal na alikabok. Nakalatag pa rin sa workbench ang mga hindi pa tapos na blueprints. Nakasabit sa dingding ang mga larawan ng paglulunsad ng Arctica. Sa isang sulok, natabunan ng alikabok, nakita ko ang isang lumang ligtas na kahon. Ito ang laging iniingatan ng aking ama. Kalawangin na ito, ngunit matapos itong pakalikutan ng ilang beses, nabuksan ko rin. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang pintuan ng ligtas na kahon. Kumalat ang mga nagdilaw na drawing. Ang pinakanakuha sa aking atensiyon ay ang drawing ng hull structure ng Arctica. Sa ibabang kanang sulok ng drawing, nakasulat sa kamay ng aking ama. Ang sikreto ng icebreaker ay maaaring sirain ang 50 metrong yelo sa isang tama. Enero 20, 1979. I. Kuzminov. Nang pagmasdan ko ang drawing, napag-alaman ko ang nakakagulat na katotohanan. Ang bow ay hindi lang gawa sa makapal na bakal. Ito ay dinisenyo na may isang espesyal na anggulo at kurba na lumikha ng isang ganap na kakaibang paraan ng pagbangga sa yelo. Ang prinsipyo nito ay ang pagdulas ng bow sa ibabaw ng yelo at gamitin ang napakalaking bigat ng hull upang durugin ang yelo. Ang anggulo ay tumpak na 120 degrees. Ang mas nakakagulat ay ang isa pang dokumento na nakatago sa ilalim ng ligtas na kahon, maingat na nakabalot sa isang plastic bag. Ang pamagat ng dokumento ay pag-aaral ng posibilidad ng aplikasyon ng ultra-low temperature LNG carrier. Ito ay isinulat noong 1976, noong bata pa at inhenyero pa lamang ang aking ama. Sa pagbabasa ng dokumento, naunawaan ko na mula noon pa ay may ideya na ang aking ama na pagsamahin ang teknolohiya ng icebreaker sa LNG carrier. Ito ay isang detalyadong pag-aaral kung paano ligtas na ihatid ang likidong natural gas, LNG, na 163 degrees Celsius sa Arctic Seas na may 50 degrees Celsius. Gayunpaman, noong panahong iyon, ang Unyong Sobyet ay naghahatid lamang ng natural gas sa pamamagitan ng pipeline, kaya hindi nakita ng pag-aaral na ito ang liwanag ng araw. May isang tala sa ibaba na isinulat ng aking ama. Kung isang araw, ang Arctic route ay mapapaunlad sa komersiyo, ang teknolohiyang ito ay ganap na kinakailangan. Ito ay tila isang hula na nakakita sa hinaharap. Biglang tumunog ang aking telepono sa bulsa. Isang news notification. Hindi ko sinasadyang sumulyap dito,
at halos hindi ako makahinga nang makita ko ang headline, "Nanalo ang Dagat Bayani Shipyard ng Cebu sa bidding para sa Yamal project ng Russia. Nilagdaan ng 4.5 bilyong kontrata para sa 15 ice-breaking LNG carriers." Nanginginig ang aking mga kamay. Maingat kong binasa ang nilalaman ng artikulo. Ito ay tungkol sa paggawa ng Pilipinas ng mga espesyal na barko na may kakayahang maghatid ng LNG habang naglalayag sa Arctic Sea na may talan 50 degrees Celsius. Ang kabalintunaan ay, ito ay isang proyekto na inbid mismo ng Russia. Kalakip din sa artikulo ang isang concept image. Nang makita ko ang hugis ng barko, may kuryenteng dumaloy sa aking gulugod. Isang pangarap na barko na parehong makabasag yelo at makapaghatid ng LNG. Ito mismo ang barkong inilarawan ng aking ama halos sa 20 taon na ang nakararaan. Dali-dali kong tiningnan muli ang mga dokumento sa ligtas na kahon. Detalyado ang research manual ng aking ama tungkol sa pamamahagi ng stress sa hull sa malupit na kapaligiran. Ang paraan ng paggamit ng espesyal na bakal upang labanan ang low temperature brittleness at ang double hull structure para protektahan ang cargo hold sa pagbangga sa yelo. Ang isang partikular na nakakuha ng aking atensyon ay isang tala na may pamagat na "Ang Sekreto ng Polar Bear." Isinulat ng aking ama. Ang polar bear ay nakapagpapanatili ng temperatura ng katawan kahit sa 40 degrees Celsius. Ang sekreto ay nasa 3-layered fur nito. Ang ice-breaking LNG carrier ay dapat ding gumamit ng parehong prinsipyo. Maraming gabi akong hindi nakatulog. Wala nang kinabukasan sa Murmansk. Napag-iwanan na ang industriya ng paggawa ng barko ng Russia, wala nang sapat na lakas upang salubungin ang bagong hamon. Ngunit iba ang Pilipinas. Itinatayo nila ang barko na pinangarap ng aking ama. Sa huli, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Dadalhin ko ang 30 taong karanasan sa paglalayag sa Arctic at ang lahat ng research documents ng aking ama at pupunta ako sa Pilipinas. Ang destinasyon ay ang Dagat Bayani Shipyard sa Cebu. Pinigilan ako ng aking mga kasamahan. "Sergey, bakit ka pupunta ng ganoon kalayo? May mga shipyard din dito." Ngunit sumagot ako, ang tanging lugar na makagagawa ng katotohanan sa pangarap ng aking ama ay nandoon na ngayon. Isang bagong simula sa Cebu, ang hamon at ang pagkapalpak. Habang naghahanda ako para sa pag-alis, bumalik ako sa shipyard sa huling pagkakataon. Nakatayo sa harap ng shipyard na naging isang guho. Naalaala ko ang mga icebreaker na isinilang dito na nagbukas ng mga bagong ruta sa Arctic. Ngayon, sisimulan ko na rin ang sarili kong bagong ruta. Nang sumakay ako sa eroplano patungong Ninoy Aquino International Airport, Naya, lumingon ako at nakita kong papalayo na ang nababalutan ng niyebe na Murmansk. Ngunit hindi ako nalulungkot. Sa halip, malakas ang tibok ng aking puso. Ito ay pag-asa na maipagpapatuloy ko ang hindi natapos na pangarap ng aking ama. Sa eroplano, paulit-ulit kong sinuri ang kanyang mga drawing. Kahit luma na noong 70s, naglalaman ang mga ito ng isang pananaw na mas nauuna kaysa sa panahon. Hindi ko sinasadyang makita ang isa pang tala ng aking ama. Ang teknolohiya ay walang hangganan. Ang isang magandang teknolohiya ay sisikat balang araw. Sa sandaling iyon, naniniwala ako na tama ang aking pinili. Pagkatapos ng 2 oras na paglipad, lumapag ako sa Naya noong Mayo 2023. Iba ang simoy ng tagsibol dito sa Russia. Paglabas ko pa lang sa airport, sinalubong ako ng isang mainit na hangin. Ito ay isang bagong simula. Mas malayo ang biyahe mula Manila patungong Cebu kaysa sa inaakala ko. Kinailangan kong sumakay sa bus at inter-island ferry. Ito ang una kong pagkakataon na makita ang tanawin ng Pilipinas ng buo. Ang pinakanakakuha sa aking atensyon ay ang mga construction site sa lahat ng dako. Hindi tulad ng Russia, lahat ng bagay dito ay puno ng sigla at gumagalaw. Dumating ako sa Cebu noong gabi. Habang nakasakay sa taxi patungo sa shipyard area, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang anino ng malaking gantry crane ay nakaimprenta sa langit ng takip silim. Talagang ang isa ito sa pinakamalaking shipyard sa mundo. Kahanga-hanga ang kadakilaan nito. Kinabukasan ng umaga, pumasok ako sa pangunahing gate ng Dagat Bayani Shipyard ng may kaba. Inabot ako ng 30 minuto para lang makumpirma ang aking pagkakakilanlan at makuha ang access card sa guardhouse. Dinala ako ng isang tagasalin sa Special Vessel Design Office. Mas moderno ito kaysa sa inaakala ko. Ang malalaking screen ay bumabalot sa dingding
Nagpapakita ng mga 3D na modelo ng barko. 10 inhenyero ang tutok sa kani-kanilang workstation. Kaiba ito sa lumang design office sa Murmansk. Kayo ba ang galing sa Russia? Isang disenteng lalaki sa mid-40s ang lumapit. Ipinakilala niya ang sarili, inabot ang kanyang calling card. Ako si Ramon Reyes, Design Department Manager. Maligayang pagdating. Ang kanyang pagkakamay ay magaspang ngunit mainit. Mga kamay iyon ng isang inhenyero na alam ang trabaho sa site. Opo, galing ako sa Murmansk. Ang pangalan ko ay Sergey Kuzminov. Mayroon akong 30 taong karanasan sa disenyo ng icebreaker. Pagkatapos kong magsalita, nagsimulang lumingon at tumingin ang mga inhenyero sa paligid. Lumapit ang isa sa kanila, isang bata at babaeng inhenyero. Ang sertipiko ng pagtatapos na nakasabit sa kanyang cubicle ay mula sa UP College of Engineering at kapansine-pansin. Ako si Sofia Alcantara, Design Engineer. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa ng may matalas na tingin. Ngunit ang Russia ay may icebreaker technology lang. Wala kayong LNG technology. Mayroon na kaming world-class LNG technology. Kailangan pa ba nating gumamit ng teknolohiya ng Russia? Ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa at isang bakas ng pagdududa. Maingat kong kinuha ang mga drawing ng aking ama mula sa aking lumang briefcase. Maaari bang tingnan ninyo ito? Ito ay isang concept design ng ice-breaking LNG carrier na ginawa noong 1976. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Mabilis siyang tumingin sa drawing. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, "Talaga bang ginawa ito noong 70s? Mayroon na silang ideyang ito noon, ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang kalmado na ekspresyon. Napaka-interesante, ngunit magkaiba ang ideya at ang realidad. Ang ligtas na paghahatid ng 160°C LNG sa 50°C ay isang ganap na ibang antas ng problema. Alam ba ninyo ang tungkol sa paghawak ng boil-off gas, insulation at sloshing phenomenon?" Biglang bumukas ang pinto ng meeting room. May isa pang pumasok. Isang westerner na nakasuot ng malinis na suit, nagsasalita ng Ingles na may Finnish accent. "Magandang hapon, Manager Reyes. Ako ang inspektor para sa Yamal Project." Tiningnan niya ako at itinaas ang kanyang kilay. Siya si Mr. Kuzminov mula sa Russia, isang icebreaker expert, pagpapakilala ni Manager Reyes. "Oh, talaga?" Nagdududa ang tingin sa kanyang mukha. "Ako si Markus Rantanen, inspector mula sa Finnish Ship Technology." "Mr. Kuzminov, kahit na may icebreaker technology ang Russia, halos imposible na pagsamahin ang dalawang teknolohiyang ito. Mayroong napakaraming problema. Mula sa salungatan sa hull structure, propulsion system, cargo tank protection, hanggang sa stability, lalong lumamig ang hangin. Kailangan ko ring aminin na mas malaki ang pagitan ng teorya at realidad kaysa sa inaakala ko. Ang mga drawing ng aking ama ay isa lamang concept. Marami pa akong bundok na kailangang akyatin upang maisakatuparan ito. Sa sandaling iyon, may isang matandang lalaki na nakasuot ng work clothes ang pumasok sa design office. Amoy bakal ang buong katawan niya. May hawak siyang welding mask at may mantika ang kanyang mukha, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata. "Ano na namang inaaway ninyong mga bata?" Ang kanyang boses ay magaspang ngunit may taglay na init. "Tatay Lito, bakit po kayo umakyat dito?" Dali-daling tumayo si Manager Reyes. "Kakacheck ko lang ng welding work sa hull number 13. Nabalitaan kong may Ruso, kaya tiningnan ko. Narinig ko na rin ang pangalan ni Master Lito Cruz. Isang alamat na nagtrabaho sa shipyard na ito sa loob ng 40 taon, dalubhasa sa paggawa ng lahat ng uri ng special vessels." Sinulyapan niya ang aking drawing. Bigla, nagbago ang kanyang tingin. "Sandali, maaari ko bang tingnan ito ng mas malapit?" Kinuha ni Tatay Lito ang drawing at tiningnan ito ng mataman. Itinuro ng kanyang magaspang na daliri ang isang partikular na bahagi ng drawing, ang ganitong uri ng welding method. Naisip na ng mga Ruso ito noong 70s. Ang istrukturang ito ay mananatiling malakas kahit sa 60 degrees. Tumingala siya sa akin. "Sino ang nag-design nito?" "Ang aking ama. Ang pangalan niya ay Ivan Kuzminov. Kasama siya sa nag-design Arctica." "Arctica?" Nagliwanag ang mga mata ni Tatay Lito. "Nakita ko ang barkong iyon ng personal noong dumaong ito sa Cebu noong 90s. Napahanga ako sa hull structure nito. Kaya pala, ikaw ang anak ng nag-design yan." Nagsimulang magbago ang atmosfera.
Lumingon si Tatay Lito kay Manager Reyes. Ramon, sulit itong pag-isipan natin ng seryoso. 14 taon na akong gumagawa ng barko at hindi pa ako nakakita ng ganitong istruktura. Lalo na ang ideya ng double hull structure. Baka masolusyonan nito ang problemang matagal na nating kinakaharap. Ngunit Tatay Lito, masyadong luma na ang teknolohiyang ito. Panahon na ito ng computer simulation at high-tech materials, pagtutol ni Sofia. Kaya nga, matatag na. Sabi ni Tatay Lito, gaano man kagaling ang computer, hindi nito mapapalitan ang karanasan. Ang mga taong ito ay talagang gumawa at nagpatakbo ng barko sa 50 degrees Celsius. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang karanasang iyon? Saglit na napatigil si Manager Reyes. Pagkatapos, tila nakagawa ng desisyon. Sinabi niya, sige, sa ngayon, inaanyayahan ka naming sumali sa proyekto. Pag-uusapan na lang natin ang formal na kontrata mamaya. Ngunit sa tingin ko, dapat nating tingnan ng magkasama ang problemang kinakaharap natin ngayon. Tumutol si Marcos. Manager Reyes, hindi ba masyadong apurahan iyan? Walang imposible, Marcos. Hindi ba ganyan ang Philippine shipbuilding industry? Ngiti ni Manager Reyes. Tayo ang unang gumawa ng LNG carrier at ultra-large container vessel sa rehiyong ito. Ngayon, ice-breaking LNG carrier. Hindi ba't sulit itong hamunin? Nanatili ang pagdududa sa ekspresyon ni Sofia, ngunit hindi na siya tumutol. Siguro, iginagalang niya ang desisyon ng manager. Kung gayon, sisimulan ko sa pagpapakilala ng problemang kinakaharap natin. Binuksan ni Manager Reyes ang malaking screen. Ang Yamal Project ay isang super project upang maghatid ng LNG mula sa Arctic region ng Russia patungong Asia at Europe. Kailangang dumaan ang barko sa North Sea route na may matinding yelo. Lumabas sa screen ang mapa ng Arctic Ocean. Ang isang ruta ay dumaan mula Yamal Peninsula sa Arctic Ocean patungong Europe at Asia. Ang pinakamalaking problema ay narito, patuloy ni Sofia. Ang tradisyonal na icebreaker ay gumagamit ng diesel, electric o nuclear power, ngunit hindi maaaring gamitin ang mga propulsion system na ito dahil sa kaligtasan ng LNG carrier. Bukod pa rito, ang cargo hold ay sumasakop sa malaking bahagi ng hull kaya napakadali ng pinsala sa istruktura. Tumango ako. Oo, kaya iminungkahi ng aking ama ang paggamit ng azimuth thruster. Kung maraming thruster na maaaring umikot ng 360 degrees ang ikakabit, hindi lang ito makakabasag ng yelo kapag paabante, kundi pati na rin kapag paatras. Pabasag ng yelo kapag paatras? Nagulat na tanong ni Sofia. Oo. Kapag masyadong makapal ang yelo, aatras ang barko upang mag-ipon ng lakas at pagkatapos ay babanggain ang yelo gamit ang stern at itutulak ulit paabante, paulit-ulit. Para magawa ito, kailangan ding may ice-breaking structure ang stern. Umiling si Marcos. Posible sa teorya, ngunit upang maisakatuparan ito, nagawa na ba iyan ng Russia noon? Sa ordinaryong icebreaker lang, hindi sa LNG carrier, matatag kong sinabi. At mayroon akong karanasan sa paggawa niyan. Sumingit si Tatay Lito. Ang karanasang iyon ang pinakamahalaga. Gaano man karami ang simulation na gawin natin, magkaiba pa rin ang aktwal na problema na kinakaharap sa Arctic. Nagbigay ng buod si Manager Reyes. Sige, bukas, formal nating sisimulan ang pagre-review ng disenyo. Mr. Sergey, magpahinga ka muna ngayon. Magkita tayo ulit bukas, 8 a.m. Unang pagkapalpak. Ang Arctic ay hindi sumusuko. Nang umalis ako sa design office, magkahalo ang aking nararamdaman. Inaasahan ko nang hindi ako sasalubungin ng mainit, ngunit hindi ko inakala na agad akong magkakaroon ng pagkakataon. Tinapik ni Tatay Lito ang aking balikat. Huwag mong masyadong dibdibin. Ganyan talaga sa simula. Patunayan mo lang ang iyong sarili sa pamamagitan ng kakayahan. Kinagabihan, inayos ko ang aking mga gamit sa isang maliit na inn sa Cebu. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag ang mga ilaw ng shipyard, gumagana ng buong gabi. Magkakatotoo ba ang pangarap ng aking ama dito? Ginugol ko ang aking unang gabi sa Pilipinas na punong-puno ng pag-aalala at pagkasabik. Mabilis lumipas ang unang 10 buwan sa Pilipinas. Araw-araw, maaga akong pumapasok sa trabaho at huli na akong umalis sa design office. Ang dating malamig na pagtanggap ng mga kasamahan ay dahan-dahang lumambot, lalo na si Tatay Lito. Sinusundan ko siya araw-araw sa iba't ibang workshop at marami akong natutunan. Sergey, walang silbi ang perpektong disenyo kung hindi ito magagawa sa site, sabi ni Tatay Lito. Sa Arctic,
Isang weld spot lang, isang bolt lang, ang makakapagdesisyon sa buhay ng buong barko. Nagsama-sama kami upang pag-isahin ang disenyo ng icebreaker na estilo Russia at ang teknolohiya ng LNG ng Pilipinas. Daan-daang simulation ang ginawa at gumawa kami ng miniature model para subukan sa tangke ng tubig. Mahigpit pa rin si Sofia Alcantara, ngunit dahil sa kanyang matatalas na kritisismo, naging mas perpekto ang drawing. Sa huli, noong Enero 2024, nakumpleto ang unang prototype sa Hull Dock No. 13. Ang malaking hull na may habang higit sa 300 metro ay kumikinang sa sinag ng araw ng taglamig. Ang pangalan ng tagumpay ay matatag na nakasulat sa hull. Dumating sa launching ceremony ang maraming panauhin, kabilang ang ilang opisyal mula sa Yamal Project ng Russia. Maraming lokal at internasyonal na media ang dumagsa. Ang tagumpay ng barkong ito ang magdidikta sa kapalaran ng billion-dollar project na ito. Mga gining at ginoo. Ito ay isang makasaysayang sandali, pahayag ng General Manager ng shipyard. Pinagsama ng Philippine Shipbuilding Technology at Arctic Experience ng Russia ang puwersa upang likhain ang barkong ito. Ito ang magbubukas ng isang bagong ruta sa Arctic. Binasag ang bote ng champagne sa bow. Ang napakalaking hull ay dahan-dahang dumampi sa tubig. Sa sandaling iyon, lahat ay huminga ng malalim. Nang ganap na lumutang ang barko, pumalakpak ng malakas. Tagumpay, sigaw ng isang tao. Ngunit nagsisimula pa lang ang tunay na hamon. Isang linggo pagkatapos, ginanap ang unang sea trial sa labas ng karagatan ng Cebu. Bagamat hindi ito tunay na ice sea, gumamit kami ng espesyal na kagamitan upang isimulate ang malupit na kondisyon. Nasa wheelhouse ako ng araw na iyon. Ang captain ng Pilipinas, ang Russian inspector, at ang mga pangunahing tao sa design team ay naroroon. Ang captain ay isang veterano na may 30 taong karanasan, ngunit ito ang una niyang pagkakataong magmaneho ng ice-breaking LNG carrier, kaya halata ang kaba. Handa na ang lahat para sa pag-alis. Umiikot ang malalaking makina, bahagyang nanginginig ang hull. Nagsimulang gumana ang 4 na azimuth thruster. Dahan-dahang umalis ang barko sa dock at naglayag patungo sa malawak na karagatan. Nagsimula ang simulation ng 40 grads Celsius. Pinatakbo ni Sofia ang control panel. Nagsimulang gumana ang cargo tank temperature monitoring system. Ang 15 independent cargo tanks ay puno ng LNG na pinalamig sa lambing 160 degrees Celsius. Kahit na bahagyang tumaas lang ang temperatura, magkakaroon ng boil-off gas at sa pinakamasamang sitwasyon, maaari itong sumabog. Sa unang 2 oras, naging maayos ang lahat. Ang lahat ng system ay gumagana ng normal, matatag ang hull. Matapos makumpleto ang pangunahing navigation performance test, nagsimula kami sa maneuverability test. Biglang lumiko pakaliwa, 90 degrees. Utos ng captain. Imposible itong sharp turn para sa isang barko na may ganitong kalaking sukat, ngunit kailangan ng icebreaker ang ganitong maneuverability upang makaiwas sa yelo. Biglang tumagilid ang hull. Sa sandaling iyon, may hindi magandang tunog na umalingaw-ngaw. Kring, tunog ng pagbaluktot ng bakal. Kasabay nito, nagsimulang tumunog ang alarm. Cargo tank number 3, abnormal temperature rise to 150 degrees. Ang desperadong boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa wheelhouse. Umiilaw ang pulang ilaw sa control panel. Tila may problema sa insulation material. Sira ang insulation system dahil sa stress na dulot ng biglaang paggalaw ng hull. Bawasan ang bilis! Hinto! Sigaw ng captain. Ngunit huli na. Patuloy na tumataas ang temperatura. Naabot din ng presyon sa loob ng cargo tank ang mapanganib na antas. Na-detect ang gas leak. Nagsimula na ang automatic safety system ng cargo tank safety valve. Nagsimula na ang pagpapalabas ng boil-off gas sa labas ng barko. Ngunit sa proseso, may pumutok sa istruktura ng hull. May tubig na pumapasok sa kaliwang bahagi. Agarang ulat mula sa isang sailor sa deck. Namutla ang Russian inspector na si Igor. Disaster. Bumalik agad sa dock. Umalingaw-ngaw ang malakas na emergency alarm. Nagsimula na ang lahat ng crew na lumikas patungo sa deck. Sa kabutihang palad, walang sumabog, ngunit dahan-dahang tumagilid ang barko. Nagsuot ng life jacket ang lahat, naghahanda para sa abandoned ship na utos. Ngunit hindi tuluyang lumubog ang barko. Mabilis na dumating ang marine rescue at tugboat upang gawin ang emergency measures. Matapos ang ilang oras na pagsisikap, hila-hila ang barko pabalik sa dock.
Maraming reporter ang naghihintay sa dock. Sa gitna ng mga flash ng kamera, bumaba kami ng barko ng may bigong puso. Ang ice-breaking LNG carrier na gawa ng Pilipinas, nakaranas ng malubhang aksidente sa unang sea trial. 4.5 bilyon, mawawala. Ang presyo ng pabigla-biglang hamon. Kahit ang teknolohiyang binitawan na ng Russia, nagpalpak din ang Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, bumaha sa mga headline ang ganitong mga artikulo, lalo na ang financial section na naghula ng pagbagsak ng presyo ng stock ng shipyard at nagbigay ng matinding kritisismo. Pagbalik namin sa shipyard, sinalubong kami ng malamig na tingin ng mga senior management. Isang emergency meeting ang ginanap, Manager Reyes. Ano ito? Sigaw ng isang vice president habang hinahampas ang mesa. Nagpahiwatig na ang Russian tenderer na pinag-iisipan nilang kanselahin ang kontrata. Yumuko si Manager Reyes. Humihingi ako ng paumanhin. Nagkaroon ng problema na hindi namin inaasahan. Hindi inaasahan? Kung gayon, ano ang inasahan ninyo? Napakabigat ng atmosfera. Nagmungkahi ang ilang executive na isuko na ang proyekto. Masyadong malaking hamon ito mula sa simula. Kung hindi magawa ng Russia, paanong magagawa ng Pilipinas? Bumalik si Sofia sa design office na nagsisisi sa sarili. Matagal siyang nakatingin lang sa screen. Ako ang nag-design ng insulation system. Siguro nagkamali ako sa pagkalkula ng shrinkage coefficient sa ultra-low temperature. Kasalanan ko. Umiling din si Marcus. Sa totoo lang, imposible ito mula sa simula. Magkaiba ang icebreaker at LNG carrier. Ang pagpupumilit na pagsamahin ang mga ito ang nagdulot ng sitwasyong ito. Bayanihan at ang sekreto ng polar bear. Noong gabing iyon, tanging ang mabigat na katahimikan ang natira sa design office. Isa-isa, umalis ang lahat. Kami na lang ni Manager Reyes at Tatay Lito ang naiwan. Mr. Sergey, malungkot na sabi ni Manager Reyes. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng paumanhin tungkol dito. Hindi lang ito problema sa aking disenyo, sagot ko. Magkaiba talaga ang teorya at realidad. Habang naninigarilyo, tumingin si Tatay Lito sa labas ng bintana. Masyado pang maaga para sumuko. Sa 14 taon ko sa paggawa ng barko, wala ni isa ang nagtagumpay sa unang pagsubok. Ngunit masyadong mataas ang pader ng realidad. Kinabukasan, inihayag ng senior management ang malaking pagbabawas sa sukat ng proyekto. Gayunpaman, hindi nila ito tuluyang binitawan, ngunit nagpasya silang lubusang suriin ang sanhi ng pagkapapalpak at sumubok muli. Maraming inhenyero ang inilipat sa ibang proyekto. Ngunit nagpasya si Sofia na manatili. Nagpalpak ako, pero marami akong natutunan. Gusto ko itong galingan sa pagkakataong ito. Isang linggo pagkatapos, sinuri namin ang prototype na halos lumubog. Nang itaas ang hull at sinuri ang pinsala, mas malala ang problema kaysa sa inaakala namin. Hindi lang problema sa insulation layer. Nakakita rin kami ng mga depekto sa istruktura ng hull mismo. Sa ganitong antas, kailangan nating i-redesign ang buong hull structure, ulat ng inhenyero. Nakapanlulumo ang sitwasyon. Nauubos na ang oras, budget at pinakamahalaga, ang tiwala ng kumpanya. Noong gabing iyon, sa binuksan ko ulit ang notebook ng aking ama. Masyado ba siyang nangarap o may nakaligtaan ba ako? Sa sandaling iyon, isang pangungusap niya ang pumasok sa aking isip. Ang pagkapapalpak ay data ng tagumpay. Hindi natutong lumangoy ang polar bear noong ipinanganak pa lang. Bago pa matapos ang shock ng pagkapapalpak, dumating ang problema sa realidad. Ang project budget ay frozen at tanging ang core personnel lang ang natira. Karamihan ay inilipat sa ibang proyekto. Ngunit ang mga naiwan ay may mas matatag na tingin sa kanilang mga mata. Sige, ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laro, sinabi ni Manager Reyes habang tinitingnan kami sa maliit na meeting room. Nagpalpak tayo, kaya alam na natin kung nasaan ang problema. Simulan natin ulit. Masigasig na sinuri ni Sofia ang accident data. Puno ng drawing at spreadsheet ang kanyang mesa. Walang tigil na gumagana ang computer screen sa pagpapatakbo ng mga programa. Nahanap ko! Sigaw niya pagkatapos ng isang linggo. Tama ang pagkalkula ng shrinkage coefficient sa ultra-low temperature. Ang problema ay hindi natin naisip ang compound stress kapag sabay-sabay nangyayari ang hull twisting at temperature change. Muli kong sinuri ang notebook ng aking ama at nakita ko ang isang mahalagang clue. Tingnan ninyo, mga kasama. Sa ilalim ng tala tungkol sa 3-layered fur ng polar bear, may isang maliit na linya.
Tiningnan ko ito gamit ang magnifying glass. Nabasa ko ang nilalaman. Ang bawat layer ay dapat kumilos ng independent. Ang fixed ay ang simula ng pagkasira. Napahampas si Tatay Lito sa kanyang hita. Iyan iyon! Masyado nating inayos ang insulation layer. Kailangan nating bigyan ito ng espasyo para gumalaw. Ngunit upang maisakatuparan ang ganitong komplikadong istruktura, isa na namang problema at wala kaming dagdag na budget. Ako na ang bahala, nagpresenta si Tatay Lito. Tawagan ko ang mga matatanda kong kasamahan na nagretiro na. Siguradong interesado sila sa ganitong hamon. Hindi ka pani-paniwala. Sa loob lang ng isang linggo, higit sa 10 veteranong inhenyero ang nagboluntaryong sumali. Mga top-class na trabahador sila na nagambag sa golden age ng Philippine shipbuilding industry. Hindi namin kayang magbayad ng suweldo, nahihiyang sabi ni Manager Reyes. Hindi kami pumunta rito para sa pera. Ngiti ng isang master na nasa 70s na. Buhay namin ang paggawa ng barko. Gusto naming gumawa ng ganitong barko bago kami mamatay. Nagsimulang magbago ang atmosfera. Kahit lumiit ang team, mas tumibay ang koneksyon namin. Kahit tapos na ang oras ng trabaho, walang gustong umalis muna. Pagkatapos, may isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Galing ito sa isang manager ng Luzon Maritima, isang kalaban. Hello, Ramon? Narinig ko ang tungkol sa ice-breaking LNG carrier project ng Dagat Bayani. Nakaranas din kami ng parehong problema. Bakit hindi tayo magpalitan ng teknolohiya? Bagamat galing sa isang kalaban ang suggestion, hindi nag-atubili si Manager Reyes. Oo, para sa ganitong national level project, mas mahalaga ang kooperasyon kaysa sa kompetisyon. Pagkatapos ng ilang araw, nagkita ang mga inhenyero ng dalawang kumpanya sa isang tahimik na restaurant sa Cebu City. Nang ibahagi ang kani-kanilang pagkapapalpak, nakakagulat na parehong problema ang kinakaharap ng magkabilang panig. Nagkakaproblema din kami sa sloshing, pagbabahagi ng inhenyero ng Luzon Maritima. Napakahirap makahanap ng technical data ng Russia, pagkalito ng isa. Ngunit nang ipakita ko ang notebook ng aking ama, nagulat ang lahat. Lalo na, interesado sila sa ideya ng independent floating insulation layer. Upang maisakatuparan ang ideyang ito, kailangan ng isang espesyal na material. May kilala akong kumpanya, sabi ni Sofia. Isang maliit at katamtamang laking negosyo sa Calamba Industrial Zone na gumagawa ng insulation material para sa aerospace industry. Kinabukasan, pumunta kami sa isang maliit na factory sa Calamba. Mukha itong ordinaryo, ngunit nagtatago ito ng hindi kapani-paniwalang teknolohiya sa loob. Nakagawa kami ng isang material na nananatiling flexible kahit sa 182 gross, ipinagmamalaking ipinaliwanag ng batang general manager. Nagsusupply din kami sa NASA, ngunit baka masyadong mahal ito para sa barko. Kung para sa ganitong mapanghamong proyekto, ibibigay namin ito sa cost price lang, pagkatapos mag-isip sandali, sabi ng general manager. Bilang kapalit, kung magtagumpay kayo, tulungan ninyo kaming ipromote ang pangalan ng aming kumpanya. Nabuo ang cooperation chain. Inihayag ng Philippine Steel na magde-develop sila ng isang espesyal na cryogenic steel. Ang ilang malalaking machinery manufacturers ay nagpahiwatig din na ibabahagi nila ang teknolohiya para sa propulsion system. Ito ang lakas ng Pilipinas, hindi ba? Emosyonal na sabi ni Tatay Lito. Nagkakaribal, ngunit nagkakaisa rin kapag may national mission. Ikalawang pagsubok. Ang tagumpay ng barkong Lapu-Lapu. Formal na nagsimula ang redesign work. Sa pagkakataong ito, nagsimula kami sa simula. Ang karanasan ng Russia, ang teknolohiya ng Pilipinas, at ang aral na natutunan mula sa pagkapapalpak ay isinama sa disenyo. Ang insulation layer ay magiging 3 layer, ngunit magkakaroon ng air buffer sa pagitan ng bawat layer, paliwanag ni Sofia. Kahit mag-twist ang hull, ang bawat layer ay gagalaw ng independent upang sumipsip ng shock. At ito, dagdag ko. Mayroong teknolohiya sa Russia na tinatawag na sacrificial joint. Sinasadya nating gumawa ng isang weak point upang doon mag-concentrate ang stress. Kung papalitan lang ang bahaging iyon, mananatiling ligtas ang pangkalahatang istruktura. Naging pang-araw-araw na gawain ang pagpupuyat, ngunit nakakagulat, hindi kami nakaramdam ng pagod. Sa halip, lumalaki ang aming kumpiyansa. Ang pinaka hindi malilimutang karanasan ay ang test na isinagawa sa 30 degrees Celsius. Umupa kami ng isang malaking cold storage warehouse upang i-replicate ang extreme environment. Maaari ba nating gawin ang welding sa ganitong temperatura?
Nag-aalalang tanong ng isang batang inhenyero. Kailangan nating subukan para malaman, sabi ni Tatay Lito habang nakasuot ng cold weather gear. Mas malamig pa rito ang Arctic. Tila impyerno ang loob ng cold storage warehouse. Ang bawat paghinga ay naglalabas ng puting usok. Mabilis na nawawala ang pakiramdam sa mga kamay na nakasuot ng gloves. Ngunit tahimik na nagpatuloy sa pagtatrabaho ang mga veteranong master. 10 minuto ng trabaho, 10 minuto ng pahinga. Walang labis na pagpapagod, utos ni Tatay Lito. Russian style. Sa pamamagitan ng matitinding test na ito, na pre-experience namin ang lahat ng posibleng sitwasyon sa Arctic. Kung paano mag-contract ang weld sa ultra-low temperature, gaano kalaking lakas ang kailangan para higpitan ang mga bolt. Lahat ng data ay naipon. Sa ganito, hindi na problema ang Arctic. Pagkatapos ng isang buwang test, mas naging kumpiyansa ang lahat. Ngunit ang pinakamalaking problema ay nanatiling ang approval ng kumpanya. Hindi madaling desisyon ang muling pag-invest sa isang proyektong nagpalpak na. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang tulong ang dumating. Personal na bumisita sa Cebu ang head ng Yamal project ng Russia. Nagtiwala kami sa Dagat Bayani Shipyard, aniya. Ang pagkapapalpak sa unang sea trial ay hindi dahilan upang sumuko. Dumaan din ang Russia sa hindi mabilang na pagkapapalpak bago nakagawa ng icebreaker. Ang simpleng pahayag na iyon ay nagpabago sa buong atmosfera. Sa huli, inaprubahan ng senior management ang pagre-restart ng proyekto. Siyempre, may kondisyon. Ito na ang huling pagkakataon. Naiintindihan namin. Sa pagkakataong ito, siguradong magtatagumpay kami, pangako ni Manager Reyes. Sa huli, nagsimula ang ikalawang hamon. Sa pagkakataong ito, talagang isinugal namin ang lahat. Kung magpapalpak, wala nang atrasan. Ngunit hindi kami natatakot dahil natuto kami mula sa pagkapapalpak at magkasama naming nalampasan ito. Siguradong magtatagumpay ito sa pagkakataong ito, sabi ni Tatay Lito habang tinitingnan ang bagong drawing. Ang barkong ito ay pinagsama ang karanasan ng Russia, teknolohiya ng Pilipinas at ang aral mula sa pagkapapalpak. Disyembre 2024, nakumpleto na ang pangalawang prototype. Sa pagkakataong ito, pinangalanan itong Lapu-Lapu. Umaasa kami na ang barkong ipinangalan sa isang bayani sa kasaysayan ng Pilipinas ay magbubukas ng isang bagong panahon sa Arctic. Sa pagkakataong ito, nagpasya ang sea trial na gawin sa totoong Arctic Sea. Ang entablado ay ang Barents Sea ng Norway. Iba ang atmosfera noong umalis kami sa Cebu Port kaysa sa una. Mataas ang atensyon ng media, ngunit marami pa ring nagdududa. Talaga bang magtatagumpay ang isang barkong nagpalpak na minsan? Bulong ng isang reporter. Ngunit puno kami ng kumpiyansa. Ang lahat ng aral mula sa nakaraang pagkapapalpak ay isinama sa barkong ito. Gabi bago umalis, nagtipon ang buong team at nagpahayag ng determinasyon. Ito na ang huling pagkakataon, sabi ni Manager Reyes. Pero handa na tayo. Gawin na ng bawat isa ang kanyang papel. 6:00 ng umaga, umalis ang barko ng Lapu-Lapu sa Cebu Port. Sa pagkakataong ito, nagdala ito ng 100 tons ng totoong LNG. Ito ay isang combat test maghahatid ng totoong kargamento at tatawid sa Arctic Ocean. Nang dumaan kami sa Tsugaru Strait, nagsimulang lumala ang panahon, tumaas ang mga alon at bumaba ng mabilis ang temperatura, ngunit matatag na nagpatuloy sa paglalayag ang Lapu-Lapu. Temperature ng hull, 20 degrees. Temperature ng cargo tank, 163 degrees. Normal, ulat ni Sofia habang nakatingin sa screen. Ang bagong 3-layer insulation system ay gumagana ng perpekto. Kahit na hinahampas ng mga alon ang hull, ang insulation layer ay gumagalaw ng independent upang sumipsip ng shock. Sa ika-4 na araw, nakarating na rin kami sa Barents Sea. Sa malayo, nagsimulang lumabas ang malalaking iceberg. Nagsimula na ang tunay na hamon. Ang nakikita ninyo sa harap ay multi-year ice, paliwanag ni Igor, ang veteranong icebreaker captain ng Russia na sumama sa amin. Iba ito sa ordinaryong yelo. Kasing tigas ito ng concrete. Binalot ng kaba ang wheelhouse. Ngunit mayroon kaming sikretong sandata, ang kombinasyon ng Russian ice-breaking technology at Philippine Precision Control System. Lumipat sa ice-breaking mode, utos ng captain. Ang 4 na azimuth thruster ay inayos sa isang espesyal na anggulo. Ang bow ay dumulas sa ibabaw ng yelo at ginamit ang bigat ng 300-ton hull upang durugin ito. Boom!
Kasabay ng isang nakakatakot na tunog, nagsimulang mabasag ang makapal na yelo. Nakadaan na sa 100 metro ng yelo. Masiglang sigaw ng isang navigator. Ngunit nagsisimula pa lang ito. Mas malalaking hamon pa ang naghihintay sa mas malalim na Arctic Sea. Kinabukasan, isang biglaang Arctic storm ang dumating. Naglabas ang Meteorological Office ng emergency warning. 40 meters per second ang bilis ng hangin at ang taas ng alon ay lumampas sa 12 metro. Lumikas agad. Likas saan? Ngiti ni Igor. Ito ang Arctic. Kailangan lang nating harapin ito. Sa gitna ng bagyo, pinatunayan ng barko ng Lapu-Lapu ang halaga nito. Hinahampas ng malalaking alon ang deck, ngunit walang galos ang matibay na hull. Ang pinakamahalaga, ang cargo hold ay protektado ng lubusan. Lahat ng cargo tank ay normal. Walang pagbabago sa temperatura. Ang boses ni Sofia ay puno ng kaginhawaan. Sa sandaling iyon, may isa pang mas malaking hamon ang lumapit. Isang napakalaking iceberg ang lumabas sa harap. Imposibleng iwasan. Reverse, icebreaking mode. Sigaw ng isang tao. Ito ang natatanging teknolohiya ng icebreaker ng Russia, ang pagbasag ng yelo gamit ang stern habang paatras. Ang azimuth thruster ay umikot ng 180 degrees. Umurong ang Lapu-Lapu. Pagkatapos, sumugod ito muli paabante sa pinakamataas na bilis. Sa pagkakataong ito, nabasag ang isang tunay na giant ice block. Nakatawid na tayo sa 20 metro ng makapal na yelo. Hindi ka pani-paniwala. Hindi ito nahuhuli sa nuclear-powered icebreaker ng Russia, pati si Igor ay namangha. Ngunit patuloy pa rin kaming sinusubukan ng Arctic. Bumaba ang temperatura sa 52 degrees Celsius. Lahat ng bagay sa deck ay nagyelo. Ang radar antenna, lahat ay natabunan ng makapal na yelo. Simula ng manual icebreaking work. Utos ng captain. Naglakad ang mga sailor na nakasuot ng makapal na cold weather gear sa deck. Ang pagbasag ng yelo sa malakas na hangin at talang 50 degrees Celsius ay talagang isang mapanganib na trabaho. 10 minuto ng trabaho, 10 minuto ng pahinga. Walang labis na pagpapagod. Inulit namin ang sistema Russian style ng pag-concentrate ng lakas sa maikling panahon. Kahit sa ganitong malupit na kondisyon, kahanga-hanga ang team spirit ng mga sailor ng Pilipinas. Sa huli, dumating ang pinakamahalagang sandali. M.S. LNG cargo unloading. Sa malupit na kondisyon ng 50 degrees Celsius, ligtas ba nating mailoload ang 160 degrees Celsius LNG? Nagsimulang kumonekta ang loading arm. Ang specially designed unloading system ay nagsimulang gumana. Hindi tulad ng tradisyonal na LNG carrier, ang unloading arm ay gawa sa isang espesyal na material na nananatiling flexible kahit sa ultra-low temperature. Kumpleto na ang koneksyon. Simulan. Lahat ay huminga ng malalim. Ang anumang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa isang malaking sakuna, ngunit lahat ay naging perpekto. Ligtas na naihatid ang LNG. Gumagana ng normal ang system. Tagumpay. Umalingaw-ngaw ang hiyawan sa wheelhouse. Ito ang sandali na napatunayan namin na ligtas kaming makakapaghatid ng LNG kahit sa pinakamalupit na kapaligiran ng Arctic. Ang lalong kapansin-pansin ay ang fuel efficiency. Kumpara sa isang tipikal na icebreaker, nabawasan ng 30% ang fuel consumption ng barko para sa parehong distansya. Mayroon itong napakalaking kahulugan sa ekonomiya. Ang daily boil-off rate ay 0.08. Ulat ni Sofia sa huling data. Ito ang pinakamataas na antas sa mundo. Sa aming pagbabalik, nagsagawa kami ng isa pang mahalagang test, ang pagkumpirma sa potensyal ng Arctic route. Isang non-stop navigation sa Arctic Ocean, mula Barents Sea patungong Bering Strait. Gaano katagal ang inaasahang oras mula sa kasalukuyang posisyon hanggang Cebu Port? Tanong ng captain. 12 araw, sagot ng navigator. 30 araw kung sa Suez Canal. Ibig sabihin, nabawasan ng 18 araw. Nagulat ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pag-ikli ng oras. Nangangahulugan ito ng pag-save sa fuel cost, pagbawas sa carbon emission, at ang pagkapanganak ng isang ganap na bagong commercial route. Nang umalis kami sa Arctic Ocean at dumaan sa Bering Strait, nagdaos kami ng isang maliit na selebrasyon. Nagkita ang teknolohiya ng Russia at Pilipinas at nagbukas ng isang bagong ruta para sa ating lahat na bumangon mula sa pagkapapalpak. Tumaas ang baso ni Manager Reyes. At ang mga taong nagtipon-tipon sa diwa ng bayanihan, dagdag ni Tatay Lito,
Nang nagsimulang lumabas sa paningin ang Cebu Port, hindi kami makapaniwala. Nagtagumpay talaga kami. Binasag namin ang yelo at hangin ng Arctic at nagbukas ng isang bagong ruta. Maraming tao ang naghihintay sa Pilipinas. Hindi lang media, kundi pati na rin ang senior management ng kumpanya at mga pamilya. Isinulat namin ang isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Philippine shipbuilding industry. Nagsimula na ang panahon ng Arctic Route. Juan Sergey. Walang hangganan ang teknolohiya. Sa gitna ng mga nagpapasalamat na tao, naalala ko ang aking ama. Ang barkong pinangarap niya 50 taon na ang nakararaan ay sa wakas ay naging katotohanan. Ngunit hindi nagtagal ang kagalakan. May isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Ang isang formal na liham mula sa Moscow ay nagpabago sa lahat, habang ang buong mundo ay nakatutok sa tagumpay ng ice-breaking LNG carrier technology ng Pilipinas sa sea trial sa Arctic at ang iba pang barko para sa Yamal Project ay maayos na itinatayo. Hindi nagtagal ang kagalakan. Isang linggo pagkatapos ng aming pagbalik, dumating ang isang formal na liham mula sa Russian Ministry of Shipbuilding Industry. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang envelope. Si Sergey Kuzminov ay inakusahan ng iligal na paglabas ng National Core Technology. Inutos na bumalik agad upang sumailalim sa investigasyon. Kung hindi susunod, idedemanda siya sa ilalim ng International Criminal Procedure. Nang gabing iyon, tumunog ang aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Ang rehiyon ay Moscow. Comrade Kuzminov, isang malamig na boses ang narinig. Ako si Ivan Fedorov ng Federal Security Service, FSB. Alam mo ba ang ginawa mo? Ginamit ko lang ang aking kaalaman at karanasan. Saan nanggaling ang iyong kaalaman? Ang research ng iyong ama ay state secret ng Soviet. Ibinenta mo ito sa isang kapitalistang bansa. Hindi ka iba sa isang taksil. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay hindi dapat magkaroon ng hangganan at matagal na itong 30 taon na ang nakararaan. Iareserba mo na lang ang mga depensang iyan para sa hukuman sa Moscow. Kung hindi ka babalik sa loob ng isang linggo, maglalabas kami ng international warrant. Matapos ang tawag, matagal akong nakaupo roon. Ang pangarap na kakakamit ko lang, babagsak ba ito sa isang iglap? Kinabukasan ng umaga, bumaha ang aking kwento sa mga headline. Inakusahan ng Russia ang Pilipinas ng paglabas ng ice-breaking technology. Kontrobersiya sa sekreto ng Soviet. Panganib ng paglala ng international conflict. Nagpatawag ang kumpanya ng emergency response meeting. Ang legal team at mga international lawyer ay mabilis na tinawag. Mr. Kuzminov, anong mga dokumento ba talaga ang ginamit ninyo? Tanong ng isang lawyer. Ang personal na research manual ng aking ama at ang aking 30 taong karanasan. Wala akong kinuha na state secret document ng Soviet. Sagot ko. Matatag na sinabi ni Manager Reyes. Ang aming kumpanya ay ganap na poprotektahan si Mr. Sergey. Siya ay legal na nag-ambag sa proyektong ito, ngunit nagpapatuloy ang presyon mula sa Russia. Pagkatapos ng 2 araw, personal akong binisita ng isang counselor mula sa embahada ng Russia. Mr. Kuzminov, hindi pa huli ang lahat. Ang boses ni Alexander, ang counselor, ay banayad ngunit matatag. Kailangan ka ng iyong bayan. Kung babalik ka at makikipagtulungan sa investigasyon, maaari ka naming bigyan ng leniency. Paano kung tumanggi ako? Kung gayon, hindi na ito problema mo lang. Ang iyong pamilya at mga kamag-anak ay nasa Russia pa rin. Kailangan mong isipin ang kanilang kaligtasan. Ito ay isang lantad na banta. Ngunit nakapagdesisyon na ako. Naniniwala ako na tama ang ginawa ko. Ang Arctic Route ay hindi eksklusibong pag-aari ng Russia. Dapat itong maging pag-aari ng sangkatauhan. Tumayo ang counselor. Malamig ang kanyang muka. Pagsisisihan mo ito. Isang bagong pagkamamamayan, Juan Sergey. Noong gabing iyon, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang mataas na opisyal mula sa gobyerno ng Pilipinas. Mr. Kuzminov, handa ang gobyerno ng Pilipinas na protektahan ka, mahina niyang sinabi. Kung handa kang mag-apply para sa espesyal na naturalisasyon, maaari naming iproseso ito ng mabilis. Talaga bang posible iyon? Nagbigay ka ng mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng Philippine shipbuilding industry. Tungkulin naming protektahan ang isang talentong tulad mo. Gayunpaman, nasa sa iyo ang desisyon. Nagsimula ang isang matagal na pagpupumiglas sa loob. 30 taon akong nabuhay bilang isang mamamayan ng Russia. Maaari ko bang iwanan ang aking bayan ngayon? Ngunit kung babalik ako, malinaw na ang mangyayari.
Malapit na ang turnover ceremony para sa unang LNG carrier ng Yamal Project. Alam ng lahat kung gaano kalaking pagsisikap ang ginugol ko sa pagkapanganak nito. Kailangan kong dumalo sa turnover ceremony. Ang Cebu Port Shipyard ay puno ng festive mood ng araw na iyon. Ang matataas na delegation ng Russia, kabilang ang Energy Minister, ay dumalo. Ang kanilang tingin sa akin ay napakasalimuot. Sergey, tahimik na lumapit ang Deputy Energy Minister. Hindi pa huli ang lahat. Kung babalik ka sa amin ngayon, lahat ay mapapatawad. Salamat, ngunit mananatili ako rito. Ang kabalintunaan ay nakikinabang ang Russia sa teknolohiyang nilikha mo. Hindi pag-aari ng lumikha ang teknolohiya, kundi ng gumagamit nito. Kung gagamitin ang barkong ito para sa mapayapang pag-unlad ng Arctic, sapat na iyon sa akin. Nang magsimula ang seremonya, binuksan ang baso at umalingaw-ngaw ang mga talumpati ng pagbati. Ngunit nasa gitna ako ng sangang daan ng buhay. Matapos ang seremonya, tahimik akong nagpunta sa legal department ng kumpanya. Gusto kong mag-apply para sa naturalisasyon ng Pilipinas. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ako ng bagong pangalan, Juan Sergey. Pumili ako ng apelyido ng Pilipino ngunit pinanatili ang aking pangalan. Hindi ko kayang tuluyang talikuran ang aking pagkakakilanlan. Sa sandaling ibigay ko ang aking pasaporte ng Russia, isang halo-halong emosyon ang pumasok sa aking puso. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakaramdam ako ng pagkawala ng bayan. Ngunit kasabay nito, isa rin itong bagong simula. Mula ngayon, isa ka ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas, sabi ng isang immigration officer habang inaabot sa akin ang aking bagong pasaporte. Pagbalik ko sa Cebu Port Shipyard, masigla akong sinalubong ng aking mga kasamahan. Ngayon, isa ka ng tunay na atin. Tinapik ni Tatay Lito ang aking likod. Nagbigay din ng taos-pusong pagbati si Sofia. Maaaring magbago ang pagkamamamayan, ngunit hindi ang kakayahan. Si Profesor Juan ay ang pinakamahusay pa rin na inhenyero. Ngunit ang pinakamalaking aliw ay galing kay Manager Reyes. Para sa isang inhenyero, ang tunay na bayan ay ang lugar kung saan ang kanyang teknolohiya ay magagamit ng pinakamahusay. Gumawa ng tamang pagpipilian si Mr. Juan, isang bagong kabanata, ang walang hangganang ruta. Sa ganoong paraan, mula sa isang Ruso na si Sergey Kuzminov, naging Pilipino ako na si Juan Sergey. Tulad ng pagbasag sa yelo ng Arctic, binali ko rin ang bakod ng mga hangganan. Dumating ang unang tagsibol pagkatapos kong maging mamamayan ng Pilipinas. Abril. Namumulaklak ng matingkad na pula ang mga fire tree sa Cebu. Ganap na akong naging isang taga rito. Naging likas na ugali ang paglalakad sa tabi ng port tuwing umaga at pagkatapos ay pumunta sa kumpanya. Profesor Juan, ang aga ninyo ngayon na masayang bati ng security guard sa pangunahing gate ng shipyard. Tinatawag na ako ngayon ng lahat na Profesor Juan. Maayos na umuusad ang Yamal Project. Matapos matagumpay na naglayag ang unang barko sa Arctic route, inilunsad na rin ang natitirang 14 na barko. Nagsimulang tumuon ang buong mundo sa ice-breaking LNG carrier technology ng Pilipinas. Profesor Juan, malaking balita. Isang umaga, tumakbo papasok si Ramon Reyes na ngayon ay Vice President na. Nanalo rin tayo sa bidding para sa Arctic L2 project. Pumutok ang sigawan sa opisina. Nanalo kami sa isa pang super project ng Russia. Sa pagkakataong ito, ang 3-layer protection system at hybrid propulsion method na dinevelop namin ay napili bilang base design mula sa simula. Tayo na ang pinuno sa larangan ng ice-breaking LNG carrier, masayang sabi ni Sofia Alcantara na ngayon ay Design Department Manager na. Salamat ito kay Profesor Juan. Ang pinakamahalaga ay nabigyan ako ng honorary citizenship ng Cebu City. Sa seremonya sa City Hall, personal na inabot sa akin ng mayor ang plaque. Si Mr. Juan Sergey ay isang pride ng Cebu. Siya ay isang tunay na global citizen na lumampas sa mga hangganan upang mag-ambag sa pag-unlad ng teknolohiya. At ngayon, siya ay atin ng mamamayan. Naluha ako habang kinukuha ko ang plaque. Pakiramdam ko, natagpuan ko ang aking tunay na tahanan sa isang malayong bansa. May isa pang mas makabuluhang trabaho ang dumating. Nagtatag ang shipyard ng Arctic Shipbuilding Technology Academy. Initalaga ako bilang professor at dean upang ituro ang karanasan sa Arctic vessel sa mga batang inhenyero ng Pilipinas. Talagang masaya itong trabaho. Sa 50 daing graus Celsius, paano magbabago ang bakal? Tanong ko mula sa podium.
Tataas ang brittleness, sagot ng isang estudyante. Tama, kaya kailangan natin ng espesyal na alloy at espesyal na disenyo. Ngunit ang mas mahalaga ay ang pag-unawa sa kalikasan, hindi para labanan, kundi para makisama. Sa pagtingin ko sa mga kumikinang na mata ng mga estudyante, naramdaman ko ang pag-asa. Sila ang magiging leader ng Philippine shipbuilding industry sa hinaharap. Pagkatapos, isang araw, may hindi inaasahang bisita ang dumating. Mga inhenyero sila mula sa Zvezda Shipyard ng Russia. Sergey hindi, Professor Juan, nahihiyang ngiti ng matanda kong kasamahan na si Vladimir. Pumunta kami rito para matuto. Sa sandaling iyon, may hindi maipaliwanag na pakiramdam ang pumasok sa aking puso. Ang mga taong dating tumawag sa akin na taksil, ngayon ay pumunta upang matuto sa akin. Nagkamali kami ng pagkakaintindi sa iyo, pasensya na. Taos-pusong humingi ng paumanhin si Vladimir. Ngayon, naiintindihan namin na tama ka. Niyakap namin ang isa't isa. Sa sandaling iyon, muli akong naniwala na talagang walang hangganan ang teknolohiya. Sa loob ng isang buwan, nagtrabaho ako kasama nila at ibinahagi ang lahat ng aking karanasan. Mula sa 3-layer protection system hanggang sa ultra-low temperature welding technology, ibinigay ko ang lahat ng aking kaalaman ng walang pagtatago. Iyan ang tinatawag na technology exchange. Masayang pinanood ni Tatay Lito. Sa pagbibigay at pagtanggap, magkakasama tayong uunlad. Nang dumating ang taglagas, may mas malaking pagbabago ang nangyari. Opisyal na binuksan ang Arctic route. Ang biyahe mula Cebu patungong Rotterdam ay nabawasan mula 40 araw patungong 15 araw. Nagdulot ito ng revolusyon sa logistics industry. Isang bagong Silk Road ang nabuksan dahil sa ice-breaking LNG carrier ng Pilipinas. Nagunahan sa pag-uulat ang international media. Ang pinakapinagmamalaking tagumpay ay ang bahagi sa environment. Ang pag-ikli ng ruta ay nakatulong sa pagbawas ng carbon emission ng 40% taon-taon. Isang gabi, sa celebration dinner ng team, sinabi ng Vice President, Professor Juan, siguro, dapat na tayong maghanda para sa susunod na proyekto. Ano sa tingin mo? Nag-isip ako sandali at pagkatapos ay sumagot. Paano kung Arctic cruise ship? Isang cruise ship na may kakayahang basagin ang yelo. Cruise ship? Nagulat si Sofia. Oo, isang barko na ligtas na magdadala sa lahat upang maranasan ang hiwaga ng Arctic. Protektahan ang environment at paunlarin ang tourism. Nagpakita ang lahat ng interes. Nagsimula na naman ang isang bagong hamon. Ang kinabukasan ay walang hangganan. Nang matapos ang taong iyon, isang espesyal na kaganapan ang ginanap. Nagdaos ang Cebu City ng seremonya para sa pagpapangalan ng Juan Sergey Street. Ito ay isang kalye na nagsisimula sa maliit na gate ng shipyard. Hindi ka pani-paniwala na magkaroon ng kalye na ipinangalan sa sarili kong pangalan. Umaasa ako na sa tuwing dadaan ang mga tao sa kalye na ito, maaalala nila ang diwa ng pangarap, hamon at pagkakaisa, sabi ko sa aking speech. Maraming tao ang dumalo sa seremonya. Hindi lang mga kasamahan sa kumpanya, kundi pati na rin ang mga kawani mula sa embahada ng Russia. Tila kinikilala na rin nila ako ngayon. Nang dumating ang taglamig, may isang magandang balita ang dumating. Nagpasya ang aking ina sa Moscow na bumisita sa akin sa Pilipinas. Lyosha, gusto kong makita ang lugar kung saan ka nakatira. Ang boses ng aking ina ay kasing init pa rin ng dati. Nang makita ko ang aking ina sa airport, matagal ko siyang kinumusta sa mother tongue namin. Ma, ayos ka lang ba? Ayos ako. Marami kang ipinagbago. Masaya ako na masaya ka. Dinala ko ang aking ina pabalik sa Cebu at ipinasyal sa shipyard kung saan ako nagtatrabaho. Nang makita niya ang malalaking ice-breaking LNG carrier, namangha siya. Kung nakita ito ng tatay mo, siguradong napakalaking pagmamalaki niya sa iyo. Habang naglalakad kami sa port kasama ang aking ina, marami kaming napag-usapan. Sinabi ng aking ina na naiintindihan niya at sinusuportahan ang aking pinili. Ang isang inhenyero ay dapat nasa lugar kung saan ang kanyang talento ay magagamit ng pinakamahusay. Gumawa ka ng tamang desisyon. Tagsibol 2025. Umalis ako sa maliit na apartment at bumili ng bahay na nakaharap sa dagat. Isang tunay na stability. Ngayon, ganap na akong taga Cebu, isang Pilipino. Araw-araw, tumitingin ako sa karagatan at iniisip. Tulad ng pagbasag natin sa yelo ng Arctic,
maaari din nating basagin ang mga pader sa ating mga puso. Ngayon, bumalik ako sa shipyard at sinalubong ang isang bagong hamon, dala ang pangarap na ikonekta ang mundo sa pamamagitan ng teknolohiya. Nakatayo ako ngayon sa Cebu International Port Passenger Terminal at tumitingin sa karagatan. 2 taon na ang lumipas mula nang dumating ako sa Pilipinas. 1 taon mula nang magbago ang aking pagkamamamayan. Maraming nangyari. Professor Juan, espesyal na araw ngayon, hindi ba? Ang katabi ko ay ang mga batang inhenyero ng shipyard. Nagtatrabaho ako ngayon bilang technical consultant, ginagabayan ang susunod na henerasyon. Oo, ito ang araw ng paglulunsad ng ika-10 LNG carrier. Sa malayo, mula sa dock, lumabas ang isang napakalaking hull. Ang barkong pinangalan ng Taal ay ang ika-10 ice-breaking LNG carrier na gawa ng Pilipinas. Ngayon, kinikilala na ng buong mundo ang kakayahan sa teknolohiya ng Pilipinas. Salamat ito sa inyo, Professor, masayang sabi ng isang batang inhenyero. Hindi, ito ay bunga ng Philippine shipbuilding industry, sagot ko. Ang Arctic route ay nagiging katotohanan na ngayon. Taon-taon, parami ang mga barkong dumadaan sa Arctic Ocean, nagbubukas ng isang bagong commercial route. Isang ruta na sabay na nilulutas ang 2 problema, pagpapababa ng logistics cost at pagbabawas ng carbon emission. Professor, kumusta na po ang relasyon sa Russia ngayon? Maingat na tanong ng isa pang inhenyero. Tutulungan sila ng panahon upang maintindihan. Sa huli, ang pag-unlad ng teknolohiya ay makikinabang sa lahat. Sa katunayan, dahan-dahan nang nagbabago ang saloobin ng gobyerno ng Russia kamakailan. Nagsimula na silang kilalanin na ang ice-breaking LNG carrier technology ng Pilipinas ay nagbigay ng malaking tulong sa pagpapaunlad ng kanilang sariling Arctic. Nang hapon, may isang espesyal na bisita ang dumating si Vice President Ramon Reyes. Professor Juan, narito ang isang proposal para sa bagong proyekto. Ano naman ito sa pagkakataong ito? Ngiti ko. Isang Arctic Research Station supply vessel, isang barko na espesyal na magseserbisyo para sa polar research. Nagpapatuloy ang hamon. Hindi lang commercial development, mahalaga rin ang Arctic scientific research, kahanga-hanga. Kung makakatulong ang aking karanasan, handa akong sumali. Kinagabihan, nagkaroon ako ng get-together kasama ang mga matatanda kong kasamahan. Nagretiro na si Tatay Lito Cruz, ngunit malakas pa rin ang kanyang katawan. Si Sofia Alcantara naman ay isa ng senior executive. Salamat kay Professor Juan, nakahanap ang Philippine shipbuilding industry ng isang bagong ruta, taos-pusong sabi ni Sofia. Ito ang rutang ginawa nating lahat, sagot ko. Sa labas ng bintana, ang night view ng Cebu. Maliwanag ang mga ilaw ng shipyard. Patuloy pa ring isinisilang ang mga bagong barko. Marami sa kanila ang maglalayag upang basagin ang yelo ng Arctic. 1 linggo pagkatapos, pumunta ako sa isang espesyal na lugarang cemetery. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na tombstone na inaalala ang aking ama. Tay, nabuksan na ngayon ang ruta patungong Arctic, isang ruta na nagkokonekta sa silangan at kanluran, nakaraan at hinaharap. Ang malamig na hangin ay humihip, ngunit mainit ang aking puso. Ang pangarap ng aking ama ay natupad, at ang pangarap na ito ay ipagpapatuloy. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang North Star ay kumikinang sa malayo sa horizon. Sinusundan ng bituing iyon. Maraming barko ang naglalayag sa nagyayelong karagatan ngayon. Sa aking workbench, handa na ang isang bagong drawing ang Arctic Research Vessel Project. Kahit na lampas na ako sa edad 60, masaya ako na mayroon pa ring mga hamon na dapat harapin. Tumunog ang telepono. Ang aking pamangkin sa Moscow. Gusto ko ring maging inhenyero sa paggawa ng barko. Mag-aaral ako ng mabuti. Gusto kong maging tulad mo, tiyo, isang inhenyero na nagtatrabaho ng walang hangganan. Ibinaba ko ang telepono at ngumiti. Mayroon akong 2 bayan ngayon. Ang lugar kung saan ako ipinanganak at ang lugar kung saan ako pumili. At ang mga barkong ito, na nilikha ko ang nagkokonekta sa dalawa. Ang nagbasag sa yelo ay hindi ang teknolohiya, kundi ang will, kagustuhan, determinasyon. Iyan ang madalas kong sabihin sa aking mga junior. At ang aking buhay ay nagpapatunay na ang will na iyon ay maaaring lumampas sa mga hangganan, pagtatangi at panahon. Bukas, magsisimula na naman ang isang bagong araw. Isang bagong hamon na nakaharap sa Arctic ang naghihintay
Ngunit hindi kami natatakot dahil mayroon kaming karanasan sa paggawa ng imposible na maging posible. Tulad ng ice road sa Arctic, isang bagong ruta ang mabubuksan din sa aming kinabukasan. At sa rutang iyon, ipagpapatuloy ko ang pagpapangarap, paghamon at pagpasa ng teknolohiya at pangarap sa susunod na henerasyon. Kumusta ang kwentong ito tungkol sa isang inhenyero ng Russia na naging mamamayan ng Pilipinas at nagbukas ng Arctic route? Ang matinding diwa ng hamon at ang determinasyon na lampasan ang nagyayelong karagatan ay talagang kahanga-hanga. Ang kanyang paniniwala na walang hangganan ang teknolohiya ay nagbigay inspirasyon sa ating lahat upang tumingin din sa mas malawak na mundo. Kung nakakaantig sa inyo ang kuwentong ito, pakishare ang video na ito at ipahayag ang kahusayan ng Philippine shipbuilding technology sa buong mundo.